Magandang araw po sa lahat. Kami ang ika-4 na pangkat at nandito po kami ngayon upang talakayin kung bakit hindi kami pabor sa child labor gamit ang mga natutunan natin sa ethics. Noong nakaraang taon, naglabas ang Philippine Statistics Authority ng datos kung gaano karaming mga Pilipino ang nakakaranas ng poverty at lumalabas sa kanilang datos na 15.5% o 17.4 million katao ang nakakaranas ng poverty sa Pilipinas. At noong 2023, naglabas din ng datos ang Philippine Statistics Authority tungkol sa child labor kung saan lumalabas dito na 1.37 million ang mga kabataan na nagtatrabaho na at ang karamihan sa kanila ay 5 to 17 years old pa lamang. Kung ating iisipin ay hindi ito angkop sa kanilang edad at dapat ay nag-aaral pa lamang sila at natututo sa buhay habang nagpapakasaya. Dito namin naisip na maaari namin gamitin ang categorical imperative ni Immanuel Kant na kung saan sinasabi dito na it is a command or a maximum that enjoins a person to do a certain action without qualification inasmuch as doing such an act is the most universally accepted things to do, na ang mga kilos ay dapat katanggap-tanggap at angkop sa lahat, na kung saan ang mga bata ay dapat kumikilos at umaakto bilang bata dahil sa iyon ang naayon sa kanila dahil sila ay bata pa lamang. Unang nag-introduce ng categorical imperative ay si Immanuel Kant na isang philosopher. Siya ay founder ng critical philosophy at kilala siya dahil sa mga philosophical works niya tulad ng Critique of Pure Reason and Metaphysics of Moral. Para kay Immanuel Kant, dinidefine niya ang categorical imperative as command o moral laws na kailangan sundin ng kalahatan. Sa maikling sabi, tinatawag itong rule of conduct. We, as a student na mulat na, using moral absolutism, hindi tamang gamitin ang mga anak para lamang makaraos sa buhay ang isang pamilya. Tayong mga anak ay hindi instrumento na binuo para lamang magtrabaho. Tayong mga anak ay may mga duty tayong dapat gampanan sa mundong ito. Ang duty nating mga nag-aaral ay makinig, matuto at makatapos. Pwede ba nating ipagpalit ang kapakanan ng mga bata para sa kanyang pamilya? Ang sagot ay hindi. Taliwas ito sa categorical imperative. Kung titignan natin ang issue ng child labor sa lente ng categorical imperative ni Immanuel Kant, makikita natin kung bakit itinuturing na hindi makatarungan at hindi tama na ang mga bata ay nakakaranas na agad ng hirap ng buhay. Ang mga bata ay may karapatang magkaroon ng edukasyon, kalusugan, seguridad at hindi dapat isakripisyo ang mga ito para sa pamilya. Kailangan nating isaalang-alang ang dignidad ng bawat tao at hindi dapat isakripisyo ang kanilang kabutihan para lamang sa mas mataas na kita o kaginhawaan ng iba. Dahil hindi makakamit ng mga bata ang tamang edukasyon o kalusugan kapag sila ay pinilit na magtrabaho nang wala sa wastong gulang. Malinaw na ito ay labag sa categorical imperative dahil ginagamit lamang sila bilang kasangkapan para sa iba pang layunin tulad ng kita ng pamilya o pagtatrabaho para sa pamilya. Mali na pagtrabahuhin ng mga magulang ang kanilang anak na wala pa sa wastong gulang. Ang mga magulang ay responsable sa pagsagot mula sa damit, edukasyon, pagkain at iba pang mga pangangailangan nito mula noong siya ay isinilang sa mundong ito. Kaya naman ay hindi kailanman naging makatwiran sa isang bata na maipagkait, magdusa at abusuhin ng mga irresponsableng mga magulang. Sa pagtaas ng bilang ng mga batang nagtatrabaho ay nakababahala at kailangan solusyonan at ang aming suhestyon na sa tingin namin ay magiging solusyon dito ay tamang kaalaman about sa family planning kung saan ay ang isang mag-asawa ay may sapat na kaalaman ukol sa ganitong pagpaplano lalo sa mga nasa mababang estado ng buhay ay hindi magreresulta sa kakulangan ng pagsuporta ng isang magulang sa kanilang magiging mga anak. Isa sa nilalabag ng child labor ay law and ethics. In Philippines, may batas tayo para sa child labor which is RA 9231, an act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child. Amending for this purpose Republic Act No. 7610 as amended otherwise known as the Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act 2003
Ang layunin ng RA 7610 ay ang pagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, pagsasamantala at diskriminasyon. Ang mga batang sakop ng batas na ito ay ang mga batang 18 taong pababa o 18 taon pataas na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili dahil sa physical and mentally disability or condition. Makikita rin sa Article 8, Section 16, Penalties. Any person who shall violate any provision of this article shall suffer the penalty of a fine of not less than 1,000 pesos but not more than 10,000 pesos, or imprisonment of not less than 3 months but not more than 3 years, or both, at the discretion of the court, provided that in case of repeated violation of the provision of this article, the offender's license to operate shall be revoked. Madaming maaaring maging epekto ng child labor sa mga bata. Isa na dito, ang maagang pagmulat nila kung gaano kalupit ang mundo, na hindi pa naman dapat nila tinatamasa sa mura nilang edad, na dapat naglalaro ang kanilang kinamulatan. Pangalawa, ang hindi nila pagtamasa sa edukasyon na siyang armas ng tao sa malupit na mundong ito. Pangatlo, ang hindi normal na pagdevelop ng kanilang isipan. Sa murang edad, iniisip na nila ang mga bagay na dapat ang mga magulang ang gumagawa ng paraan para sa kanila. Pang-apat, sa murang edad nakaka-experience sila ng stress at depresyon dahil sa kapabayaan ng kanilang magulang. Ang moral relativism ay isang ideya na walang universal law o walang absolutely right. Walang tama o mali. Ang tama ay nasa ideya ng tao kung ano para sa kanya tama. Halimbawa, ang moral relativism ay documentary ni Cara David na Mga Kamay ni Lilith, kung saan pinapakita dito na kahit alam ni Lilith na mahirap ang kanyang ginagawa ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho dahil sa gusto niya ito mismo para rin magdagdagan ang kanyang baon at makatulong sa pamilya. Dito pa lamang ay makikita na natin ang moral relativism na kung saan pinipili ni Lilith magtrabaho sa murang edad dahil para sa kanyang sarili ay tama lamang itong gawin. Sa kabuuan, lumalabas na ang child labor ay laganap pa rin sa Pilipinas at makikita natin ito sa datos na inilabas ng PSA. At kahit na may mga batas tayo ay patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga bata para sa kanilang pamilya. Sa lumolobong kaso ng child labor sa ating bansa ay kailangan nating maghanap ng solusyon. At isa sa mga solusyon na aming nahanap ay ang family planning. Ang family planning ay pagpaplano at pag-aaral ng isang mag-asawa o magkasama para sa kanilang bubuuing pamilya. Ang pagpaplano ng pamilya ay magbibigay ng malaking luwag para sa pamilya, komunidad at lalo na sa ating bansa. Makatutulong ito sa isang mag-asawa upang malaman nila ang kanilang kakayahan sa pagbuo ng pamilya at lalo na mas malaki ang maitutulong nito sa ating bansa dahil mababawasan ang magiging problema sa mga susunod na panahon. Sa gawain ito ay mapapagtuunan ng pansin ng mga magulang ang kanilang anak na mabigay ang mga pangangailangan nito na dapat naman talagang matanggap ng bata sa kanyang mga magulang. At hindi na kailangan pang umasa pa sa ating gobyerno, which is napakalaking tulong. Makakatulong din ito para mabawasan ang pagtaas ng kaso ng abortion, child abuse, child labor at marami pang iba. Ayon nga sa categorical imperative ni Immanuel Kant, sinabi niya na it is an absolute command such as do a or you ought to do, na nangangahulugan dito sa usaping ito na ang mga magulang ay dapat panagutan at maging responsable sa kanilang anak. Ang mga bata naman ay gagawin ang nararapat niyang gawin kung saan mag-aral, makinig at sulitin ang kanilang panahon para sa yugto ng paglaki at pag-unlad. Hindi abusuhin at gamitin ng mga irresponsableng mga magulang para sa pansariling interes at ganasya lamang.